Muli po isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at sa oras pong ito, taos-puso po ako nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin ng privileged opportunity na patuloy pong makapagbahagi sa inyo ng kanyang mensahe, mga salita na patuloy pong magiging patnubay at gabay natin sa ating mga buhay. Mensahe salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban at mensahe salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng katatagan sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa panguna ng Banal na Espiritu sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensaheng title, Kapag Naging Tapat Ka kay Lord, Papayapa ang Buhay Mo. Sa mensaheng ito, nais parating sa atin ng ating Panginoong Diyos kung gaano kahalaga ang pagiging tapat o maging tapat sa Kanya at kung ano ang pwedeng maging gantimpala ng isang taong mananatiling tapat sa ating Panginoong Diyos. Dito po sa Book of 2 Chronicles, chapter 15, sa istorya po ng paghahari ni King Asa na mababasa natin kung ano ang pinagkaloob niya sa bansang Israel nung sila'y natuto at naging tapat sa Kanya. Dito po, mababasa natin, 2 Chronicles chapter 15, verse 1 to 8. Ganito po ang nasulat. Si Azarias na anak ni Oded ay nilikuban ng Espiritu ng Diyos. Pinuntahan niya si Asa at sinabi, pakinggan mo ako, Asa, at kayong mga taga-Huda, Benjamin, nasa panig ninyo si Yahweh habang kayo nasa panig niya. Matatagpuan niyo siya kung siya'y inyong hahanapin, ngunit kung itatakwil niyo siya, itatakwil din niya kayo. Matagal nang hindi sumasamba sa tunay na Diyos ang Israel. Wala ring nagtuturo at wala ring kautusan, ngunit nang dumating sila sa kagipitan, humingi sila ng tulong kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Siya'y kanilang hinanap at kanilang natagpuan. Mapanganib noon ang maglakbay at mga lakal sapagkat magulo kahit saan lugar. Naglalaban-laban ang mga bansa at ang mga lungsod at kapwa-lungsod sapagkat ginulo at pinahirapan sila ng Diyos. Ngunit magpakatatag kayo at huwag masiraan ang loob. Gagantimpalaan kayo dahil sa inyong ginagawa. Nang marinig ni Asa ang pahayag ito ni Azarias na anak ni Oded, lumakas ang kanyang loob. Inalis ni Asa ang lahat ng kasukulam-sukulam na Diyos-Diyosan sa buong Huda, sa Benjamin at sa lahat ng bayang nasakop sa kaburulan ng Ephraim. Ipinayos niya ang altar ni Yahweh na nasa harap ng bulwagan ng templo. Ayan po. Dito po sa verse 1 to 8 ng 2 Chronicles chapter 15, nung daw panahon po ng paghahari ni Haring Asa, ay nung panahon po ay napakagulo po ng bawat bansa. Naglaban-laban-laban, nagkakagulo, may digmaan, dahil po ito'y pinahintulutan ng Diyos. Sapagkat nung panahon pong yon ay wala pong mga punong pari ang bansang Israel. Kaya po sila na sumamba sa mga iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Kaya po sila tumalikod sa ating Panginoong Diyos dahil wala pong nagbibigay ng sapat na kautusan sa kanila o turo ng Diyos because wala po silang mga pari nung panahon yon. Ngunit dahil po nagpadala ang ating Panginoong Diyos ng propeta kay King Asa, kaya po sabi po doon na kung hahanapin daw nila ang Panginoong Diyos ay mahanap nila. Dahil ang Panginoong Diyos ay sobrang mahal niya po ang bansang Israel. Kaya po sa kabila ng mga pagkakamali, pagkakasala ng bansang Israel ay patuloy niya pong binibigyan ng pagkakataon ang bansang Israel na muli po itong makabangon at patuloy pong maibalik sa Kanya. Kaya po dito sa verse 1 to 8 ay nang narinig po ni King Asa yung pahayag po ng propeta, ay ginawa niya po, inalis niya po yung mga kasukulan-sukulam sa mata ng Diyos o yung mga Diyos-Diyosan na kanilang mga sinasamba. At kung babasahin po natin at tutuloy po tayo sa verse 12, ganito po ang nasusulat. Gumawa sila ng kasunduan na buong puso at kaluluwa nilang sasambahin si Yahweh, ang Diyos na kanilang ninuno, at papatayin ang sino mang hindi sasamba sa Kanya, maging lalaki o babae, matanda o bata. Pasigaw na nanumpa sila kay Yahweh,
Nagsigawan sila kasabay ng paghihip ng mga trompeta at tambuni. Masayang masaya ang buong Huda sa kanilang pagkakaisa sapagkat buong puso silang nangakong sasamba kay Yahweh at ang kanilang masayang pagsambay tinanggap ni Yahweh. Nalugod siya sa kanila kaya binigyan sila ni Yahweh ng kapayapaan sa lahat ng panig. Ayan po, ano po daw yung binigay ni Lord sa kanila? Dahil dun sa naging tapat muli sila sa ating Panginoong Diyos, dahil nagbalik loob po sila sa ating Panginoong Diyos, yun po yung kapayapaan. At itutuloy ko po sa verse 16, inalis ni Haring Asa ang pagiging inang reyna at lola niyang si Maaka sapagkat nagtayo ito ng malaswang rebulto ng Diyosang si Assyria. Winasak niya iyon at sinunog sa libis ng Kidron kahit hindi inalis ni Asa sa Israel ang lahat ng mga bahay-sambahanan ng mga pagano, naging tapat siya kay Yahweh ng buong buhay. Ano po? Yun po, narinig na naman po natin na si King Asa ay naging tapat po sa kanyang buong buhay. Sabi po dito sa verse 18, dinala niya sa templo ang lahat ng kagamitang yari sa pilak at ginto at inilaan niya ang sa kanyang ama sa Diyos ang kayamanan. Hindi nagkaroon ng digmaan sa loob ng 35 taong paghahari ni Asa. Hindi po daw nagkaroon ng digmaan sa loob ng 35 taon na paghahari ni King Asa. Bakit po? Dahil po naging tapat po ang bansang Israel, naging tapat po si King Asa. Sabi nga po sa verse na yun, na naging tapat siya sa buong buhay niya sa Diyos. Kaya po napakalaking halaga yung tayo po ay patuloy na maging tapat sa ating Panginoon. Yung patuloy po tayong magbigay at maglaan sa Kanya ng tamang oras at panahon. Na magbigay po tayo ng effort na paglingkuran siya. Na magbigay po tayo ng desire sa ating puso na patuloy po natin siyang mabigyan ng kapurihan, kaluwalhatihan sa lahat ng ating ginagawa. Kaya po, napakasarap kung tayo po ay magiging tapat sa ating Panginoong Diyos. Wala pong digmaan na ipahintulot ang Diyos sa ating buhay. Ano po yung mga digmaan na to sa ating buhay? Yung mga kaguluhan, yung mga pag-away-away, yan po yung mga digmaan sa ating buhay, yung kahirapan. Tandaan po natin, kapag nanatili po tayong tapat sa ating Panginoon, mananatili po siyang tapat sa ating buhay. At hindi niya po ipararana sa atin yung mga digmaan, yung mga kaguluhan na mga dinaranas ng mga taong hindi po kumikilala sa Kanya. Kaya po to be close, kaya mga minamahal kong kaibigan at mga kapatid, patuloy lang po tayong magbigay ng pansin o pagtuunan po natin ng pansin ang pagiging tapat natin sa ating Panginoong Diyos. Put God first in your life and be faithful to Him. Serve Him and always obey His command upang patuloy po nating maranasan ang kapayapaan sa ating mga buhay. Muli po, patuloy po ako nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal for continually giving us with a short message pero isang mensaheng patuloy pong magiging patnubay at gabay natin sa ating mga buhay. Patuloy pong ibinabalik sa Diyos ang lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila at sa dakilang ngalan po ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.